hindi na talaga siya dumilat. Parang naglupay-pay lang talaga siya na nangingitim. Kaya nanervyos ako. 50 pesos lang yung pera ko. Anong magagawa na 50 pesos pagdating sa ospital, di ba? Ang sunod-sunod na pagkakasakit sa pamilya ni Renzi ay nagresulta sa kanilang kakulangang pinansyal. Ang panganay na si Justine nagpabalik-balik sa ospital mula noong 2016 dahil sa mga sintomas ng dengue matapos mabakunahan ng Dengvaxia. Nilalagnat siya, tapos nasakit daw yung ulo niya. Hindi siya nakain, kaya nag-worry na ako doon. Tapos dinala ko siya sa ospital. Tapos dumagdag pa yung pinasircum siya na infection. Ang kanya namang bunsong anak na si Hart ay na-diagnose na may epilepsy sa kalagitnaan ng pandemya. Nasuka siya, tapos natirik yung mata, nangingitim. Una, akala ko normal lang na ganun-ganun. Kaso lang, parang umulit po. Kaya doon ako nag-worry, bakit ganun? Kasi sabi ko, sige Dok, okay na, i-dextrose nyo na, ganun. Pero deep inside, sa isip ko, Diyos ko, anong gagawin ko? Saan ako kukuha? Parang ganun. Masakit sa loob po na mas mabuti pang ako na lang kumpara sa sila ang magramdam na ganun kasi ang babata pa po nila, sir eh. Ang matinding pag-aalala ay nadagdagan pa nang mawalan ng trabaho ang asawa. Na-diagnose naman ito ng tuberculosis matapos ang isang medical check-up. Dahil dito, hindi siya nakabalik sa ibang bansa para magtrabaho dahil kailangan ng ilang buwang gamutan. Tanging dasal ang naging sandigan ni Renzi. Mas lalong gumaan ang loob ko pag sa Diyos ko sinasabi. Kinukwento ko sa Diyos, sinasabi ko sa Kanya, tapos umiiyak lang ako, ganun. May time na parang gusto ko nang sumuko. Hindi ko kaya na sumuko. Kasi kawawa sila eh, pag sumuko ako eh, tapos wala pa yung tatay nila. Sa gitna ng matinding pinagdaraanan, naalala ni Renzi ang isang paanyaya ng kaibigan na nooy hindi niya pinansin. Dayday, panoorin mo tong 700 Club Asia, maganda to, ganyan-ganyan. Tapos may mga prayer. Tapos parang dinadma ko po yun. Parang binaliwala ko po yun. Tapos nung nandito na po kami sa Iloilo po, sumagi ulit sa isip ko. Tapos nung time na nanood ako ng TV, parang nag-advertise siya. Sa panunood ni Renzi ng The 700 Club Asia, isang panalangin ang nagbigay sa kanya ng pag-asa ng kagalingan. Nang gabing iyon, nilalagnat ang anak ni Renzi. Yung time ba na nag-pray si Sir Kairos na, The Lord is saying to you, I'm the God that healeth thee. The Lord says, I have decided to cause you to live in health. Receive my healing now in Jesus' name. I can see, Lord, that there are those who are going through different kinds of sicknesses. Maraming mga bata na may ubo at sipon, different kinds of, flu-like symptoms. The Lord is healing you right now in the name of Jesus. Yun yung time na down ako na as in walang-wala talaga, sir. Nararamdaman ko na ako yun na dapat kong i-pray yung anak ko. Tapos kiniklaim ko talaga na gagaling na si Hart. Kinabukasan lamang, sumigla si Hart at nakabalik na sa paglalaro. Naging partner naman ni Renzi sa pananalangin ang prayer center at kalaunay nagdo-donate na rin siya sa CBN Asia. Yes po, malaki po talagang tulong ng 700 Club Asia po sa akin nung time na yun na kailangan ko ng prayer, kailangan ko ng makapitan, kailangan ko na mas lalong tumatag yung pananampalataya at saka yung parang pagkatao ko. Nung napapanood ko yun, yung mga palabas nila about Operation Blessings, nafe-feel ko rin kasi nung time na walang-wala ako, nung time na nangyari yun sa anak ko. Kaya sabi ko, magbibigay din ako kahit papano, kahit konti, at least nakatulong din ako sa maliit na bagay sa parehas ko rin po na mahirap po. Hindi nga siya nabigo sa pagtitiwala sa Diyos. Tinugon ng Panginoon ang mga dasal ni Renzi. Nabigyan ng fit to work ang kanyang asawa nang muling magpa-medical check-up at nakabalik na sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ang panganay naman ay tuluyang gumaling mula sa epekto ng Dengvaxia. Ang kanyang bunso ay nananatiling malusog at hindi na nakakaranas ng matinding atake ng epilepsy. Unti-unti na rin nilang nababayaran ang mga nautang nang magkasakit ang asawa at mga anak.
Okay po yung buhay na namin ngayon kasi kahit papano, nagpapadala na siya, may trabaho na siya, nagmo-move na. Kumbaga, tinugon talaga ng Panginoon yung dasal ko po.